105.3 Radio Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tao sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:20 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Magkakatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Thursday, araw na po ng Huwebes, ika-6 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihatid po namin ang live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, ngayong araw po ng Thursday. Papasok na tayo sa ika-second week ng buwan ng Marso at basa ho yung ating kapaligiran dahil sa malakas na pag-ulan kagabi dito ho sa parts ng malaking bahagi ng Mindanao, partikular ng North Cotabato, Cotabato City at maging ang Maguindanao. Kaya po ang Metro Cotabato Water District ay nagpalabas po agad ng paanunsyo kagabi na maaring maapektuhan yung supply ng tubig kapag ganito. Kapag malakas yung buhos ng ulan, nagkaroon po ng turbidity. At po nagpapalabas agad ng paanunsyo ang MCWD na para sa ating mga konsumante na mag-imbak ng tubig sa mga ganitong sitwasyon dahil yung water source natin sa Dimapatoy ay nagkakaroon po ng pagkalubog o turbidity kapag malakas yung buhos ng ulan. Kaya po, pero sa kaninang umaga Rick, no, medyo mahina lang yung flow ng tubig doon sa amin. Siguro sa mga ibang areas malakas na, pero doon sa amin medyo mahina pa at may mga ilang portion din, may mga ilang lugar din na medyo mahina pa yung supply ng tubig dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan na ating naranasan kagabi. So sinisikap natin na makuha ang linya ni Ma'am Melinda Barcemo, ang General Manager ng MCWD, para mabigyan tayo ng update. Dahil panahon, summer season din ngayon,
Alamin din natin kung meron bang shortage sa supply ng tubig. Dahil umaabot po ng 40 degrees yung ating heat index, yung temperatura. Kaya't nais nating alamin din sa ating MCWD kung meron ba tayong water shortage. At hiniintay natin na maging available ang kanyang linya as of the moment. So nasa linya na si Ma'am Melinda Marcimo, ang General Manager ng MCWD. Ma'am Meling, magandang umaga ho sa inyo. Kamusta ho ang supply ng tubig natin, Ma'am Meling? Hello, good morning Sir Jasper and sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Bandera. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, lately po is maapektuhan po yung pressure at saka yung ating water supply sa mga ibang areas, sa ibang service areas ng Metro Cotabato Water District. Ito po ay dahil sa biglang malakas na pag-ulan, although hindi naman rainy season. Actually dapat sana start na ng summer season, pero nakakaranas po tayo ng malakas na pag-ulan lately. So ito po yung cause. Yung last Tuesday nag-shutdown po yung Makagiling Bulk Water Plant natin doon sa Sultan Kudarat. So 10 p.m. ng March 4 is nagkaroon sila ng emergency shutdown. And then the next day, nag-resume nga sila, pero one pump lang po dahil hindi pinakaya dahil sa high turbidity sa river source nito sa Simoy River. So balik kahapon ng 1 p.m. medyo nag-regular na po, nag-2 pumps na sila. Kaya lang sa kamalasan po, ang dito naman po na kabilang side naman po sa Dimapatoy Pumping Station po tayo, nagkaroon na naman ng stoppage ng operations dahil din po sa high turbidity issues sa river source. So as of kanina po mga 4:30 a.m. Nag-4 pumps na naman po sila ulit dahil ang sabi ng source namin doon sa UP, doon sa headwaters ng ating Dimapatoy Pumping Station is 5 o'clock naman ng hapon kahapon is suminto na po yung malakas na pag-ulan. Pero yung turbidity po natin, nag-take time po siya na mag-settle. So kanina lang po madaling araw nag-resume yung 4 pumps nila sa Dimapatoy Pumping Station. And same naman din po sa Makagiling Bulk Water Plant and sa ibang mga pumping stations natin, Tanuel Pumping Stations at saka yung Biniruan Bulk Water Plant is nagno-normalize na po sila sa ngayong oras po. So sa ngayon sa mga oras na ito, balik na sa normal yung ating supply ng tubig o may mga areas pa rin na walang tubig, Mamiling? Sa ngayon is balik na sa normal yung supply ng tubig. Pero gaya ng lagi naming sinasabi, kapag meron po tayong matagalan na shutdown, is minsan nagte-take time pa siya kung makarecover, lalo na yung pag-stabilize ng pressure ng tubig natin. So, ang dinadasal po natin is magtuloy-tuloy na po na maganda ang weather, although kahit na mag-ulan siya, pero wag naman yung ganun kalakas ng naranasan natin this past 2 days para makabalik na sa normal yung pressure ng tubig natin and supply ng tubig natin sa mga areas, lalong-lalo na sa matataas na areas at saka yung sa mga endpoints na sinasabi. So, sa mga ganitong lagay ng panahon, pag malakas yung buhos ng ulan, talaga nagkakaroon ng turbidity. Pero hindi naman tumatagal, Mamiling. Kapag tumilay yung ulan, mga ilang hours ba bago bumalik sa normal? Yung kagaya ng sa Dimapatoy Pumping Station natin, 7 o'clock p.m. kagabi, nagkaroon ng high turbidity sa Dimapatoy River and nag-resume naman po siya ng mga 3:00 ng madaling araw, pero 3 pumps lang po yun and nag-normalize na siya sa 4 pumps ng after 1 hour. So depende po yan po talaga sa malakas na pag-ulan dahil malakas na pag-ulan nagdudulot po ito ng erosion, ng flooding. Yun ang nagko-cause po ng turbidity sa river source po natin. Okay. So Mamiling, ngayong panahon ng tag-init, summer season na po, meron bang forecast na posible tayong magkaroon ng water shortage?
Yung regarding naman sa yung sa water shortage, wala namang forecast na magkakaroon naman po tayo ng El Nino. Nagkaroon lang tayo ng shortage yung mga ilang years before is dahil sa El Nino phenomenon na talagang matindi yung impact dito sa ating water source. But kung mga ordinary summer days lang po is hindi naman po kami nangangamba na magkakaroon ng water shortage. Kung sakali man na magkaroon, meron naman po tayong mga water tankers na pwede mag-deliver sa mga areas na mahina ang pressure, and we seek also the assistance of the Bureau of Fire and yung dito sa ating Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade. Okay. Sige ma'am, ang mensahe sa lahat ng ating mga kababayan po. Okay, para sa lahat po, muli po, humingi po kami ng pasensya po and apology para sa mga naapektuhan ng mababa or mahina na pressure and minsan yung pansamantalang pagkawala ng supply ng tubig. Ito po ay hindi control ng water district dahil po sa malakas na pag-ulan ay nagkakaroon minsan ng matinding turbidity o pagkalubog sa ating mga river sources, kaya kinakailangan po na ipastop po natin ang operations para hindi naman yung pangit na kalidad ng tubig ang maisupply natin sa mga concessionaires. Okay. So yun po, kung meron tayong malakas na ulan, i-take advantage po natin yung buhos ng ulan, pwede po natin siyang ipunin para meron po tayong magamit sa pag meron tayong kakulangan sa supply ng tubig. Okay, Ma'am Miling, maraming salamat po sa inyo. At more power sa MCWD. Thank you, ma'am. Salamat po. Opo, yan po ang General Manager ng Metro Cotabato Water District, Ma'am Melinda Barcimo. So, yun. Tuwing ganito, yung lagay ng panahon, pag biglang bumuhos yung malakas na buhos ng ulan, nagkakaroon po ng turbidity. Pero ilang oras matapos na tumila yung ulan, babalik naman yan sa normal flow ayon kay Melinda. Wala naman tayo ding wala rin pong forecasts na magkakaroon ng water shortage, bagamat medyo mainit yung lagay ng panahon. Ditong mga nakaraang araw, umabot tayo ng heat index ng 40 degrees Celsius. Wala naman pong inaasahan na water shortage ayon po sa Metro Cotabato Water District. Ganap na pong alas 8:33 ng umaga. Dumako muna tayo sa ilan pang mga national news. Natagpuan ng patay ang 2 piloto na sakay ng nawawalang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Ito mismo ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines Eastern Mindanao Command spokesperson Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Matapos ang ikinasa na search and rescue operation sa Mount Kalatungan sa lalawigan ng Bukidnon. Ayon kay Lieutenant Colonel Evangelista, nakita ang katawan ng mga piloto ilang metro kung saan natagpuan ang nagsabing aircraft na mataan ang naturang fighter jet sa Bukidnon dahil sa feed ng pilots locators beacon nito. Matatandaan na ipinatawag ang fighter jet noong 3 ng gabi ng Marso para sa isang tactical night operation, pero nawala ang sasakyang panghimpapawid nitong pasadong hating gabi ng Marso 4 matapos mawalan ng komunikasyon habang papalapit sa target area. Samantala, patuloy pa rin sa ating balitang nasyonal, lagana pa rin umano ang korupsyon sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Ito'y batay sa pag-aaral ng UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights na pinamagatang concluding observations of the Philippines implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Bukod pa ito, nakita rin ng ilang ahensya ng pamahalaan na dapat na sumusugpo sa katiwalian katulad ng Office of the Ombudsman at Commission on Audit ay kulang di umano sa financial at technical resources upang mabisang maimbestigahan ang lahat ng mga naturang paratang na mga ito.
Inirekomenda rin ng UN na dapat na maimbestigahan at usigin ng mabuti ang lahat ng mga kaso ng katiwalian sa pamahalaan at magpataw ng mas mabibigat na parusa kaugnay sa nasabing kaso. Bukod pa rito ay ginit ng komite na dapat mas maging epektibo ang mga hakbang ng mga anti-corruption body sa paglansag sa korupsyon. Dapat na ibalik ng pamahalaan ang 60 billion pesos na sinasabing sobrang pondo ng PhilHealth na nailipat sa National Treasury. Ito naman ang sinabi ng Supreme Court Associate Justice Antonio Co. kasabay ng pahayag na ikinagulat nito na hindi sinunod di umano ng PhilHealth ang nire-require ng batas kaugnay sa nasabing pondo. Inatasan din ni Associate Justice Co. ang PhilHealth na hilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipag-utos na bawiin ang paglipat ng sobrang pondo ng state insurer sa kaban ng bayan. Binigyan din ni Co. na sa halip na ilipat ng pamahalaan ang sobrang pondo ng state insurer, dapat ay palawakin na lamang ng PhilHealth ang kanilang mga programa at benepisyo na mapapakinabangan ng taong bayan. Ganun pa man ay iginiit ni Deputy Treasurer Eduardo Marino III na hindi may patutupad ng state insurer ang kanilang mga programa dahil naharap ito sa isyu na may kaugnayan sa structural absorptive capacity o kakulangan sa tao, kagamitan at mga ospital. At patuloy sa ating mga balitang lokal, babaeng natagpuang patay sa lodging house sa Parang sa Maguindanao del Norte, patuloy na iniimbestigahan ng Parang MPS. Base sa report ng Parang PNP, kinilala itong bangkay na ng babae natagpuan na si Miralona Ansigay na residente di umano ng Alamada sa North Cotabato. Ayon sa inisyal na investigasyon, nag-check-in ang naturang biktima sa establishmento kasama ang hindi pa nakikilalang lalaki at natagpuan ang kanyang bangkay na tadtad ng saksak sa katawan. Sa ngayon ay iniimbestigahan na ang insidente at ito po ay nangyari sa isang lodging house dyan sa Barangay Magsaysay sa Parang, Maguindanao del Norte at posible na meron na ring person of interests ang Philippine National Police. Sa bayan naman ng Midsayap sa North Cotabato, isa ang patay at isa ang sugatan sa nangyaring pamamaril sa naturang lugar. Kung saan isang glass installer ang naiulat na nasawi habang sugatan naman ang isang lalaki sa naganap na pamamaril. Kagabi po yan, pasado alas 8 kagabi sa Barangay Salunayan at Nes sa Midsayap, Cotabato. Kinilala ang biktima na si Jester James Payot, 22 anyos, na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang katawan. Sinasabing nasa loob lamang ng kanyang tindahan ng biktima kasama ang dalawang iba pa nang biglang sumulpot ang salarin at pinagbabaril ito. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang suspek at ang motibo ng pamamaril. Ganito pong alas 8:38 ng umaga. Yan po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Thursday. Sa ngalan po ng ating mga reporters, cameraman at technical side, Wiki Madam Baco po yung tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Ang Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamusliman, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan.
Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanulangon. Ay may solusyon sa mataas na presyo. Ay may solusyon sa kawalang trabaho. Senator Amy Marcos po, ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa Balota. Fiscal Advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria Manguda Datu Agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Patuloy ang pagsulong ng Agri para sa seguridad sa pagkain, proteksyon sa lokal na ani at pag-angat ng bawat Pilipinong nagtatrabaho para sa ating hapagkainan. Number 88 sa Balota. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kabataan, kapayapaan ang laging isusulong ni Gov. Teng Manguda Datu, mula bundok hanggang dalampasigan, mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, flat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low-budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form
Bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Oliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404 RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.